muli, tayo po ay makakatunghay ng muling presentasyon para sa Filipino ng high school, ang Noli Me Tangere, na inihahandog ng grade 9. Okay, palakpakan naman po para sa grade 9. Okay, naway magustuhan ninyo at magsisimula na po tayo. Magandang araw sa inyo, Binibini Ginoo, ako si Basilio. Siya naman ang aking ina, si Sisa. Siya naman ang aking kapatid, si Crispin. Ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. At ang sakristan mayor na si Mang Renato. Sa simbahan ng San Diego, may dalawang batang sakristan na magkapatid, sina Crispin at Basilio. Ako po si Crispin, Senyor. Ito pong kasama kay nakakatad lang kapatid ko, si Basilio. Ang amo ng inyong mga upa. Hindi na kayo pinagligay sa papaya? Doon nga, Senyor. Tayo na po ang pagpatuloy. Pinakausap ko pa ang mga sakritan. Sisimula na po ang misa. Gracias. Kuya, bakit ganun na lamang ang trato sa atin na sakristan ngayon? Tila ba hinapin nila tayo? Huwag mo sabihin yan, baka may makarinig sa'yo. Ngunit ganun man ang trato nila sa atin, wala tayong magagawa para ito kay ina. Paglaki ko, hindi ako tutulad sa kanila. Sabi nila, makakapag-aral daw tayo. Sana nga, Crispin. Ayoko na ng trabaho sa sakrisyanan. Mga peste! Hindi kayo pinapayaran ng maging naman! Tumayo kayo! Sa susunod, babawasan ko mga sweldo nyo! Bilisan nyo na at magkakabigayan ng donasyon! Bigyan nyo sa akin ito pagtapos! Multihin na ako nyo ito. Hindi mo naman ipapaalam, di ba? Dumiretso na kayo! Peste! Pobre man, sila ay pinalaking may mabuting puso. Ngunit kapalit ng kainosentahan nila, ay madali silang maabuso. Animales! Bakit kayo nagsisigaw? Bakit kayo? Subukan nyo! Subukan nyo magsumbong! Hindi namin kayo dinamay ko! Hindi lang yun! Makukulong mo kayo! Layas! Sumayas kayo! Arugante ka, Crisosto mo. Paano ka nagustuhan ni Maria Clara? Dahil na isang anak ng ere at pilibustero. Perdóname, señor! Perdóname porque he pecado! Lo lamento mucho! Perdóname! Ang mga batang sakristan ay nakatira sa kalibliban ng kagubatan. Kasama ang kanilang ina, si Sisa, pinagkaitaan man sila ng magandang buhay, nakuha pa rin nilang magpasalamat sa natatanggap nila. Mga anak! Ina! Anak, ano ito? Wala naman po yan, ina. Opo, inay. Yung totoo, may nananakit ba sa inyo? Totoo po sinasabi namin, ina. Nagkaba lamang po ako. Tara na, bumila tayo sa ating dapa. Si Sisa ay isang huwarang ina. Hindi man perpekto, kanyang hinihiling ang nakakabuti lamang sa kanyang anak. Kahit na siya paman ay magutom, masaktan, o mapagod, tinitiis
Itiniis niya ang lahat kahit nasaktan pa man siya ng kanyang asawa, si Pedro. Tara na, kumain na tayo. Ama, pagkain ko po iyan. Ano ngayon? Ama, nagugutom po ako. Kakakain ko na akong pasasapasyanan. Sagot! Sinaktan, Pedro! Ako na lang! Uwi ko sila! Okay na! Ang sweldo ninyong dalawa. Saka na! Ngunit pinaghirapan po namin ito. Wala na akong salamin na tira. Saka na! At ibibigay niya rin naman pala. Kay hirap na nga ng buhay sa ilabas. Pati pa naman ba paririto? Matapos ang ilang araw sa kanilang dampa, ay nakatanggap si Sisa ng balita tungkol sa pinagpipintangang pagnanakaw ng kanyang anak na si Crispin. Mga anak, mamaya dadaan tayo sa bayan. Sa bayan? Ngunit anong gagawin natin doon? Maghanap tayo ng tulong upang makapag-aral kayo. Makapag-aral? Crispin, narinig mo yun? Makakapag-aral na tayo. Gandang araw sa inyo, Sisa. Anong sa atin? Pinapaalam ng kura na pinababalik sila sa Krisyan. Hindi ko totoo yun. Kapag hindi kayo sumunod, magpapadala si Padre Santi ng padrino sa upang Huwag naman po! Uy, mag-alala. Naniniwala ako. Naniniwala sila. Gabi na, at nag-aalala pa rin si Sisa sa kanyang anak na kanyang ibinalik sa sakristanan nang makita niya ang sakristan mayor sa kalagitnaan ng daanan. Ang Renato, Sisa. nakita na mo ba ang tulad ng aking mga anak? Oo, kanina lamang. Nais ko sana silang makita. Maaari po ba? Huwag mo na silang abalayin pa. Ipapauwi si Crispin hanggang di niya binabalik ang kanyang mga ninakaw. Ako si Basilio, hindi pinapauwi ng kura. Hindi ka na lamang ang suot na ito. Kuya, magkano ang sweldo natin sa bangko? Hindi ba namuntahan ako ng 3 beses? Sabi na sa Crispin Mayor, 2 onsa ang iyong ninakaw. Ang dalawang onsa ay 32 piso, hindi ba? Sayang, dapat kinuha ko na eh. Huwag mo sabihin yan. Kung kinuha ko yun, edi sana nakabili na tayong tsinelas para kay ina. Naawa na ako kay ina. Lahat ginagawa niya para sa atin. Kaya ano, Crispin, huwag lang ikaw bibigyan ko ng pinakamalaking bahay tulad doon sa Europa. Kuya, hindi na ba yung nagmamatay na ako sa gutom? Ako din. Ngunit isipin mo na lang kumakain tayo ng pinakamasarap na pagkain. Basilio! Bakit wala sa kumpas ng pagtutun ng kampana? Pag pumunta kita ng 2 onsa, at ikaw, Crispin, hindi ka makakawin kasi mo pinabalik yung mga ninakaw. Ngunit hinihintay kami nila ng alas 8. Ano ka na sa 8? Alas 9 kayo uwi! Bawal na ako nung umuwi ng alas 9. Nasagot mo pa ako, Basilio! Halika rito, Crispin! 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 Basilio! Crispin! Umuwi si Basilio sa kanilang dampa pagkatapos makatakas sa sakristan mayor. Isang malakas na katok sa pinto ang babagaw ng buhay ni Sisa.
Ina! Ina! Basilio? Ano nangyari sa'yo? Bakit gusto mo tulungan? Nasa si Crispin! Si Crispin! Naiiwan sa kumpento! Nakatakas sa upo ako. Pero si Crispin! Si Crispin! Ano ba nakakain? Kapag nalaman mo, Maganda ko ng kapunan para sa inyo. Ngunit kinain lamang ito ng inyong ama. si Ama, serde ka po ba niya? Sana ko tayo naman po tatlo ni Crispin ang makakasama. Matulog ka muna, anak. Isang kahapunan ay pupuntahan natin si Crispin. Matulog ka muna. Nakatulog na nga ang kawa-awang si Basilio, ngunit hanggang sa panaginip ay hindi niya kayang pakawalan si Crispin. Ang iyak ni Crispin, ang tunog ng bambo, at ang kulog ang kanyang napag-inipan. Kanina yung cellphone na tumutunog. Anak, anong ipanaginipan mo? Kaya lamang po, ayoko na po maging sakristan. Tapos? Tapos? Panaginipan po ako ng nagtatanim tayo ng maraming bulaklak. Ayun naman po ang naalala ko. Huwag kang mag-alala, anak. Pag bumalik si Crispin, yan ang gagawin natin. Dala ang isang basket. Pumunta sa simbahan si Sisa at nakita ang isang utusan na nagwawalis. Agad niyang itinanong ang tungkol kay Crispin. Magandang araw po. Maaari ko po ba makausap ang pare? May sakit siya eh. Ganun po ba? Si Crispin, nasa sakrisyanan ba siya? Wala, umuwi na siya. Si Basilio lamang ang umuwi. Naiwan si Crispin. Nais ko siyang makita. Oo nga pala, naiwan si Crispin. Pero tumakas matapos na bago ng sakit. Ayun. Pag pinabunta ako sa kwartel para papunta ng sila sa inyo para lapin ang mga bata. Ano? Nabahala sa kanyang narinig. Agad na pumunta si Sisa sa kanilang dampa kung saan naabutan niya ang mga gwardiya sibil na naghihinday sa tapat ng kanilang damapa. Nakikita si Basilio. Nasa si Crispin. Ikaw ba ang ina ng magnanakaw na bala? Hindi ko sila magnanakaw. Sa pagpintahan lamang sila. Nasaan sila? Saan mo sila tinago? Hindi ko sila tinatago. Huwag ka naman sinungaling. Iyakan mo silang pagbayaran ng ginawa nila. Nakikiusap po ako. Ako na lang inyong tapin. Huwag sila. Kung ganon, Kanino ba yung cellphone na yon? Nadetect na naman sila, ma'am. Bakit siya ang hinuli ng mga gwardiya sibil? Hindi ba yan ang ina ng mga sakistyang nagnakaw? Siya nga. Tila walang kahihiyan. Dapat sa mga ganyan pa ba yung ina ay kinukulong? Ay nako, walang kwentang ina. Tila siya ay nagtrabaho bilang chef. Ay, Diyos mio, nakakahiya. Nabahala sa kanyang narinig, ay mali. Noong dumating ang mga gwardiya sibil sa kanilang dampa, agad na tumakas na doon si Basilio. Noong pagbalik niya, hinanap niya ang kanyang ina. Ina! 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 Nasaan ka na, Ina? Ina! 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 Sa pag-iisip na wala na sa tabi niya ang kanyang mga anak, tila ba ay wala na siyang bunganga at di makapagsalita.
Tila ba ay naubusan ng buhay ang masiyahing ina? Para bang ang tanging magbibigay buhay lamang sa kanya ay ang tinig ng kanyang mga anak? Pinaalam na ba ito sa Alpes? Hindi pa ako sigurado. Ilaw. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliw ang lahat sa halik ng araw. Ang hangin ay sa'yo, nagbibigay buhay, kamatay ay langit, magbibigay. Crispin! Basilio! Tara na mga anak! Uwi na tayo sa ating lupa! Kaya nasa Samuel? Sabihin mo sa Kura, gusto niya makita ang kanyang nawawalang pera. Kami na lang siya kay San Antonio. Lonchenes? Si, senyor. Lumabas Samuel! Pronto! At diyan nagtatapos ang aming presentasyon. Na tumatalakay sa buhay ni Sisa bago mawalan siya ng ulap. Maraming kabataan ang nagtatanong, ano ang kahalagahan ng no limitang here para sa kanila? Linatha ang no limitang here hindi upang maging nobela lamang, kundi upang makita ni lahat ng tao ang totoong sitwasyon ng Pilipinas. Upang magsilbing mata sa mga taong nabubulag-bulagan, magsilbing bibig sa mga taong hindi kaya pumoses, at magsilbing kulungan sa mga taong naghahari-harian. At kung hahayaan natin itong makalimutan, maaaring mangyari ito ulit. Mahalaga ang nobelang ito dahil ito ang nagtuguyod sa atin. Ito ang nagbigay buhay sa kalayaan natin. Dahil ito ang muling nagbuhay sa ating nasyonalismo. Maraming salamat para sa unang pangkat. Ngayon naman ay masasaksihan natin ang pangalawang pangkat, ang continuation ng kwentong ito.